Guys, nakita nyo, strip out. Itong isang barko dito na nakadock. Yan. Dito, tingnan natin sulok. Kung okay naman. Hello guys, good morning and welcome again to another vlog of the City Vlog. So ayun guys, nandito ako, naka-stop sa forward. So from that previous vlog, so next part ulit ito, actual footage na nag-give up anchor kami, proceeding kami sa dry dock. And syempre, hindi na kami gumagamit ng propeller ngayon or ng engine dahil almost 50% immersed na yung nakalutang yung propeller namin. Dahil yung ano namin ngayon, yung ballast namin yun for docking purposes, lang sabihin papasok na kami sa dock. And ngayon meron kami ng dalawang loose rope ships line yan, isa yan, kasi isa rin dun sa may kabila at binigay namin sa dock at hinihila kami. Tignan nyo yung tag ko. So yan guys, makita nyo dalawa, diba? So, yun. From baba, kung makikita nyo from baba, dalawang ikot muna yan, dalawang single turn, tapos 8-8-5. Then after that, ito, sa panglock nya, 1 or 2, depende kung kasya pa. Dito tayo konti, kasi snap back zone nya, nakatakot, baka madali tayo. So, yun yung tugboat ngayon, hinihila kami. Yan. Ang sabi daw nila, ang dry dock namin is nagpas pa daw sa tulay. Ayun yung tulay, oh. Layo. So matagal na stambayan dito at ako lang mag-isa. Well, anyway, di ba? Dito na lang muna tayo at medyo malamig na ngayon dito. It's around November 16. Actually, hindi ko alam ng date kung anong araw na rin ngayon. Anong date ngayon kasi sobrang busy from departure from Augusta, Italy. Discharging operation, diretso kami tank cleaning for dry dock operation, di ba? Purging, gas free, pasok sa loob, demacking, tapos dislapping, tapos pag-angkla namin sa grease sa Piraeus, yung mga technicians on board ng live load test, gangway load test, UTI certificate, UTI technician, ODME, ano pa ba, ang dami, pati sa makina meron din. Tapos nag-dislapping ako, tapos nag-load ako ng fresh water, tapos fresh wash rinsing ulit ako ng tangke. Tapos pagdating dito sa may entrance sa Boscada, nag-drop anchor kami. Eksakto pagtapos ko ng fresh water rinsing, dinislapping ko na naman, di ba? Tapos ngayon nandito na naman tayo. Karating lang dito sa angkla, pero bago dumating dito sa angkla, kagabi ng 9:30 ng gabi o 21:30, nag-start na ako nag-deballasting para sa docking condition. And natapos ako around 8 AM na. Buti lang meron akong kama dun sa CCR, which is yun yung naging issue sa post ko sa Facebook na sabi natutulog daw ako sa CCR. Pero usually ginagamit ko lang yung pagpagod na akong maupo sa upuan. So kailangan ko rin maghinat-hinat mahiga, diba? At hindi ko pwede maiwanan ng cargo controller ko dahil ang daming aberya, ang daming alarma kasi luma ang barko. Yan. So hindi ko talaga iniiwan ang cargo control room sa mga ganon, dahil pag umabera yan at umistop yan, lalong tatagal ang ginagawa ko at ginagawa ng mga tao dito at magkakaroon ng delay. Syempre nandiyan na naman si commercial pressure. At ayun, ngayon 10 o'clock mag 11 o'clock na, nag-give up anchor kami as you can see from the previous vlog. Kasi yan ngayon, hinihila na kami ngayon ng tag papuntang dry dock. Yan, then ito nga, standby ako ngayon sa baba, diba? Yan, diba? Lamig Brad, lamig dito Brad, tayo sa kabilang view. So ito yung
yung angkla na binila ko kanina, kasi kita nyo mga basa pa at saka may putik-putik pa. Yan. Sabi ko sa kasama ko na OS, si Pao, sabi ko sige punta ka na lang muna doon sa loob, magpa-warm up ka muna, padala ako yan 30 minutes kasi kailangan ng standby dito, hindi pwedeng yung so nauna na lang ako. So medyo hilo at ngarag ako sa puyat at pagod. Hirap talaga ng laki ng difference nung dinride ako nung last vessel ko. Nag-ride kasi ako, tapos ngayon yung last kasi is 5 years old vessel, so bago-bago, wala problema. Not like to kasi 19 years old, daming aberya, diba? Pero at least kinaya. Tapos yun nga, medyo kulang yung araw. Binigyan lang kami ng 4 days para mag gas free lahat, which is parang imposible. Pero with the effort of the officer of crew of itong barko na to, nakayanan namin mag gas free within 4 days. Pero nandun talaga yung hirap at pagod, diba? Ito lahat. Ako, hindi ko alam, sabi ko sa inyo, sobrang hirap at pagod ko na rin. Hindi ko na rin alam kung anong araw, kung anong date ngayon. Tapos hindi ko rin na-chat yung pamilya ko. Kaya minsan tatanong yung misis ko, sabi nga nun, busy ka ba? Sabi ko, nako, sobra, hindi maubos. So yun, yun ang nangyari sa almost a week ata. Alam ko, nag-start ata ako November 4 o November 5. Diba? Tapos ito na naman, preparation for Taki. Preparation dry dock, yung yung tank cleaning niya, yung mga tangke, diba? Cargo tank, pinasok ko sa baba. From the previous vlog, nakita nyo, diba? Tapos yun nga, nilinis namin. Tapos ngayon naman, ewan ko. Hindi ko alam kung oras kami. Siguro, hapon na siguro kayo makakarating doon at makakalutang. Sana naman bukas na lang bukas na lang ulit trabaho. Kasi ako gusto ko na rin magpahinga, mag-rest. Dahil yun, medyo mabagal ako maglakad dahil nga medyo inaantok nga ako. Then trip ko din sana lumabas mamaya, kaya lang walang power, tulog ko na lang. So yung mga muna, may tinatawag kami mga mga first guy, yung mga first to shore leave, para alam nila kung ano meron. Pero isa kasama kong third engineer, galing din dito, nag-ride na katanong decently. Ayun, sinabi yung kung ano meron dyan, ano meron doon. Usually last year nag-ride din ako sa Turkey, pero Tuzla. Ito kasi ibang part ng Turkey. At mas malapit daw to, may mga grocery na malapit. Not like doon kasi sa sa Tuzla, kailangan mo mag-taxi papuntang Marina Port. Yun lang naman lagi, Marina Port. Tapos almost 35 kilometers away from Ducati, Istanbul. So pumunta ako sa Ducati Istanbul kasi nga meron akong Ducati Multistrada. Bumili din ako ng damit doon. And usually kasi pag Ducati owner ka, meron kang app na nagdi-distinguish sa'yo na meron kang bike or big bike na Ducati. Then pag nasa ibang bansa ka at bumili ka doon sa shop ng Ducati na mga kunyari, mga t-shirt, mga gloves, helmets, so mas mura siya kaysa sa atin sa Pilipinas. Then pakita mo lang yung app mo, another discount ulit, so 30% off. Mas mura na, plus sa Pilipinas, mas mura na kaysa Pilipinas ang price, plus may less 30% off pa. Edi mas mapapamura ka talaga sa mura. So ayan guys, so kwentuhan lang, diba? Kasi nga standby ako dito, wala akong makausap, diba? Lamig. Kita nyo, naka winter jacket ako, tapos naka earbag na rin ako. Ayun, nakita nyo, yung kasama kong isa, may tumarating, sino kaya to? Parang papalitan ata ako nito Pero maaga pa, wala pang 30 minutes or baka nakayuko. Yung mga tao ngayon dito, sabi nila mag-vlog ako, pero mga camera shy naman. So anyway guys, so yun. And si Alvin na ata to ito yung pinakamasipag kong OS. Sobrang sipag, kailangan i-promote ng Navy. So binigyan na namin ng ng letter na promote, and I hope so ma-accept sa office. Sa next barko niya is Navy na siya. Sobrang sipag ito guys. Sobrang initiative, kaya lagi ko ito pinagkakatiwalaan. Yan yan si the best OS yan. Kamusta? Kaya mo dito?
Ano? Sa ngayon ba dutihan o bukas ta? Bukas pa. Mamaya. Ginising ako sa. Ha? Ginising ako. Sino? GM, sinutusan. Hindi, ano yun, hindi alam. Sige na, ako nang bala. Ako nang bala doon. Standby ba? Ako standby, di ba? Hindi alam. Basta ako mag-ano sa'yo. Ako bala. Patulog ka na. Oo. Basta na pala na yan. Oo, mamayang 1800 ang duty mo. Ha? Wala problema doon. Sige, hindi nila alam. At hindi ko rin nasabi kasi busy rin kasi kami dito kanina, ha? Sige lang, wala problema. Sorry kung nagising ka. Okay, sige. Bye-bye. So ayun guys, nagkamali ng gising yung isang OS dahil medyo busy. At siya kasi in-schedule ko na mamayang 1800 mag-start ng duty niya hanggang bukas ng umaga. So ngayon, pinagpahinga ko siya ngayon ditong 10 o'clock. Kasi yun nga, kailangan niyang kailangan niyang magpahinga, di ba? Not like hindi ako nakapagpahinga dito. Pero okay lang. Yun talaga trabaho. Trabaho talaga chipmate, laging gising, di ba? Pag may problema, gising. Pag walang problema, gising. Pag may nangyari, gising. Mga trabaho, gising. Pero syempre, yung mga ratings na ganyan, yung mga OS, AB, boss, and papa, hanggat kaya mong bigyan ng pahinga, bigyan mo ng pahinga, di ba? Kasi syempre, magkano lang naman ang sinasahod nila, mababa, di ba? Samantalang sa akin, malaki ka. Fixed overtime naman, di ba? Walang OT. Kaya ngayon, sinusulit. Hindi. Actually, totoo na hindi. Actually, joke lang, kaya mo na yun. So ayan guys, thank you very much. Natapos yung chit chat natin, diba? So another all about dry dock na vlog. So marami na to guys, marami. Naiipon to. Wala nga lang time mag-edit dahil sabi ko nga sa inyo medyo busy dito. And I hope so sa next vlog ko sana sa labas naman, di ba? Almost 4 months na ako hindi nakatapak ng lupa. So short live tayo yun pag tapos ang trabaho ng hapon. Punta tayo sa mga fine dine, di ba? Nakakamiss din kumain ng fine dine, but masarap ang fine dine dito. Mga pagkain nila dito sa Turkey. So yan guys, thank you very much. If you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, and TikTok. The name is The Seaman Vlogger. And guys, kung mahilig kayo sa motor, meron din akong motovlog. Ang pangalan niya is Tano Rider. Na rin ang Facebook, TikTok, and YouTube niya, di ba? So kung mahilig kayo sa Lomi ride, short ride, long ride, Marilaki ride, yeah? MotoGP ride, mga Wednesday MotoGP sa Marilaki, mga Ducati diyan. Shout out. Ayan. Yung page ko yun or channel ko na Tano Rider, nandun lahat. Pati yung first ever Ducati and BMW friendship ride. Nandun din yun. Actually yun ang last last upload ko bago ko sumakay. So guys, thank you very much. See you on my next vlog.